Kaya sabi ko sa inyo, ang pagparoonan nyo po kapatid, yung turo. Ang suriin yung turo, hindi yung buti ng tao. Hindi ko kayo maililigtas ng kabutihan ko eh. Pakinggan nyo, unang Korinto 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao eh. Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno punta mo doon pagka ganun. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Kaya sa relihiyon ho, hindi pinag-uusapan yung bait eh. Ang pinag-uusapan, aral. Kasi yung bait ko, akin lang yun. Pero yung aral ko, damay kayo ron. Kung tama aral ko, maliligtas kayo. Pero pagka bait-bait ko, tarantado naman yung aral ko, mapapahamak po kayo. Ganun po yun, kapatid. Ay, paano po yun? Ibig sabihin, hindi po kami ligtas. Ay, hindi ko kayo hinahatulan. Eto po, pinapaliwanag ko nga sa inyo ang kaligtasan. Unang-una, ang relihiyon nyo, pangalan pa lang mali na, Baptist. Kayo, Baptist. Paano kayong Baptist? Hindi naman kayo nagbabautismo. Nagpabautismo kami sa Hindi, Baptist. kayo mismo bumabautismo kayo Ay, sa hindi tao. ho. O, hindi kayo Baptist. Yung pastor ho namin nagbabautismo sa Pero kayo, hindi kayo Baptist. Baptist po ako. Hindi, yun nga eh. Eto nyo nga kapatid ha, yun nga po, mali nga po eh. Ang kahulugan ng Baptist, bumabautismo. Para si John the Baptist. Si John the Baptist, bumabautismo siya. Eh kayo, pag tinawag kayong Baptist, dapat bumabautismo kayo. Eh nabautismohan lang pala kayo, hindi kayo dapat tawagin Baptist. Unang-una sa Biblia, ang tawag Christian, hindi naman Baptist eh. Eh tawag pa lang mali na eh, paano pa susunod na aral doon? O isipin nyo lang po, ang tawag sa Biblia sa mga alagad, Christian, hindi Baptist. Eh sa inyo po, tawag Baptist, sa pangalan pa lang mali na eh. Kasi hindi ka naman bumobotismo eh. Nabotismo ka nga, pero hindi ka bumobotismo. Somebody who officiates baptism is called a Baptist in the Bible. Pero hindi ka naman nag-o-officiate ng baptism. Ba't ka naging Baptist? Sa makatwid, sa pangalan pa lang, hindi ka na alam pangalanan ng pastor mo ng tama. Eh, paano pa yung susunod na aral? Pero hindi ko kayo hinahatulan, kapatid. Tinuturo ko lang sa inyo yung nasa Biblia. Yun po. Unang-una, sa Biblia, walang ikapo. Sa Bagong Tipan, ay alam nyo, may hawak akong mga libro at doktrina ng Baptist eh. May ikapo po. Huwag nyo nang pong ipagkaila. Ang masama, maipagtanggol nyo lang yung pastor nyo kahit na hindi totoo sabihin nyo. Masama po yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, hindi ho. Ang mga Baptist po, may ikapo. Yan, hindi utos ngayon yan. Ang utos ni Kristo, 9:7 na 2 Korinto. magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Tanyo, ang pagbibigay ngayon sa Kristiyano, ayon sa pasya ng puso, hindi ikapo. Eh, ang Baptist, kumukolekta ng ikapo eh. Di labag na sila dyan sa batas na yan. Ang itatanong ko lang po ay ang tungkol sa pastor namin. Kasi ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya kahit mag-isa, umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar para makaligtas din ng kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po. Ano ang masasabi niyo Ganito doon? po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, eh makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis 2:3 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nakita niyo po, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral. Eh kahit ang pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao ron. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17.
Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, baka tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo. Kahit na magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Tingnan ninyo, bigyan kayo halimbawa. Merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa Nagalit ang Diyos Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng Ikalawang Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kaniyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun na gawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Kanyo? Kung ang paghahatulin tao, ba't naman papatayin mo Diyos nagmamalasakit lang naman para wag mong mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Kanyo? Bawal humipo kahit masabihin mo nagmamalasakit lang naman ako Diyos, sinabi na sa'yo bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. Hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bawal mong dagdagan, bawal bawasan. Kung ano utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka Kolosas 2:23. Sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Tingnan nyo pagsambang kusa, hindi pinipilit At sa pagpapakababa. At sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po ang pagsunod sa Diyos, alam nyo mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pang yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo, saan kayo dadalhin? Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno punta mo doon pagka ganun. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan.
Ganun po yan kapatid. Ngayon, matututo ka rito. Kakain ka pa ng maraming bigas para maintindihan mo yan. Okay, tanong lang Brother Soriano. Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kautsan. Hindi po ba? Narinig niyo? Hindi. Meron. Sa kautsan ni Moses. Okay. Eh kung may mabasa ko na Brother Soriano, na maaari ka pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aaring kang ganap. Di mali po kayo sa iyong pag-aunawa. Sabi niyo kasi, walang aaring ganap. Hindi ako mali. Wala naman akong sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, ano? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niya, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap sa kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, aba, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi, ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano ka nga aariing ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo, hindi sa kautusan ni Moises. Kapagkat yung kautusan ni Moises kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sagot ko sa'yo. Kung may mabasa kung may bautismo sa panahon ni Moses, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Kung may mabasa ko na sa panahon ni Moses, nangabautismo sila. Sama ka to, may bautismo, brother. Iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Korinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero ang tanong ko sa'yo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa'yo, si Zacarias ba't si Elizabeth, nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. O hindi, yun nga ang sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista. Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo Yun ang sagot ko. Okay, another question. Mayroon ba tayong mamabasa, Brother Soriano, sa Bagong Tipan, na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko. Sa pamamagitan niya, ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O hindi ka nasakop ng kautusan ni Moises ngayon. Kaya hindi na yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi naman mahirap intindihin yan Nilalabo mo na lang
Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo eh. Nakasulat, hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pag matigas ang ulo mo, sumunod ka pa sa utos ni Moises kung gusto mo. Pero hindi ka aariing ganap. You will not be justified. Yun ang sabi sa Biblia. Nasa bagong tipan yan, nasa Gawa 13:39. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong, Brother Soriano. Ang tanong ko dito sa Hebreo 10:28, ang sabi rito, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Brother Soriano, tama ba itong pagkasulat ko? Mali. Ama yan, nung panahon ni Moises, pag hindi ka nangili ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. Pag nangalon niya ka, nung panahon ni Moises, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moises? O yung bang mga Hudyo, sumunod ba sa kautusan ni Moises nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod eh. Bakit? Si Tito nga hindi nagpatuli eh. Binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Moises eh. Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautusan ni Moises. Ganun yon, kapatid. Ang tanong ko po, Brother Soriano, malinaw. Nakasulat din po ito sa bagong tipan, Hebreo 10:28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa? Totoo ba ito o mali? Oo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Noong panahon ni Moises. Pero sa panahon Kristiyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko malinaw. Malinaw naman ang sagot ko ah. Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, Englishin ko. Saan sabi sa English, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tingnan mo, died. Bakit? Pasado na yan, tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under 2 or 3 witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun eh. Pero sa bagong tipan, kasi hindi na umiiral ang kautusan ni Moises, nang si Tito hindi patuli, hindi siya pinatay. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, Brother Soriano, another question. Ako magpapasala naman akong talata rito eh. Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalita, binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na naman po mag-analyze. Ito, magbabasa huli ako. Ang sabi mo sa pagbabago. Dito sa unang Juan 2, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Soriano? Tama yan, kapatid. Tama yan. Ang dating utos na inyong narinig. Kanino narinig? Sa mga apostol. Hindi kay Moises. Mali na naman ang pupuntahan mong interpretasyon dyan. Babasahin ko yung Mateo. Tingnan mo ha. Sabi ron, sa 5:21, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Ang sino man pumatay, mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi eh. Datapwat. Yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila. Yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. 1:1. Nakalimutan mo na kasi yung 1:1 eh. Basahin natin. Yung buhat sa kanila
yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay